some Duterte supporters are still outside the ICC at The Hague as the first day of the confirmation of charges hearing unfolds. And now let's bring back News 5 Vigilante Mac Ortiz reporting from the Netherlands. Okay, so Mac, pwedeng ilibot mo naman kami dyan. Anong nakikita mo sa labas ng ICC? Sa ngayon, very festive pa rin dito sa labas ng ICC. Marami pa rin yung mga supporters ni former President PRRD. At sa ngayon, kakarating lang ni Attorney Sal Panelo, kumakain siya doon. Sa ngayon, magtanong tayo ng ilang mga supporters ni former President PRRD. May nakausap natin si Aldo. Hello, Aldo. This is Pauline, kumustahin lang namin yung kumusta ngayon dito, how's your sentiments about the hearing? Well, of course, we're still hopeful, no, sa result. And we're very happy that there are Filipino lawyers that can actually or will be the ones that be there to fight for our former President Rodrigo Roa Duterte. And we're still really, really hopeful, especially the Filipinos that comes not only from the Netherlands, also from the other neighboring countries here in Europe, na mapagbibigyan kung ano man ang nangyari. Kasi, first of all, again, our country is a sovereign country, and we have a working judicial system. We have a Supreme Court. Ang question is, bakit hindi doon isinumite ang mga kaso? Meron naman tayong Supreme Court na pwedeng maging avenue for the complaints ng mga galit kaya dating Pangulong Duterte. Like right now, maraming galing sa ibang part ng Europe. Nag-expect pa ba tayo na mas marami pa this upcoming days habang magpapatuloy yung hearing? Oo naman kasi the flow of support for President Duterte is still ongoing. So yes, we are expecting more people to come, especially with what happened today and kung ano man ang result. We actually invite more people to also be here as well na patuloy na sumuporta para sa cause natin. All right. Thank you so much, Sir Aldo. Yeah. Sa ngayon, mag-iikot muna tayo. Check muna natin yung iba nating mga support. Marami pa rin dito yung mga para nagchi-chill, kumakain habang naka-break at patuloy din dumarami rin yung mga supporter. Tapos nung nakausap nating supporter kanina, parang after this daw pupunta dun sila sa Duterte Street, doon sa kung saan naka-detain si former President Rodrigo Roa Duterte. Pauline? So Mac, dyan ba kanya-kanyang pag-monitor sila nung confirmation of charges hearing or may monitor ba kung saan mapapanood nila ito ng sabay-sabay? Kanina nung nag-ikot tayo dito, kanya-kanya silang cellphone na habang kanya-kanya silang panood through their cellphones yung hearing habang sinasagawa dito sa loob ng ICC. Okay, Mac, baka pwede mo kaming iikot dyan kung anong nakikita mo. Baka pwedeng i-flip natin yung camera mo kasi alam kong magaling kang cameraman din, di ba? Ikaw nga yung vigilante natin ng News 5. So, pakiikot naman kami. Anong nakikita dyan? Sige. Yung, Sige, flip natin yung... Yes, flip natin yung camera. Ayan. Yan. Andito yung mga placards. Yan, yung placards yan dyan. Then, going forward, andito yung viral na standing ni PRRD. Ito siya. Okay. Yan. Mac, ba't may mga barricade? Hindi yan barricade, parang lang yan, para lang ma-contain lang yung area. Okay. Hindi siya talaga totally barricade. Tapos pupunta kita doon sa sa part kung saan yung may food. Andito rin kumakain si Attorney Sal Panelo. Ay, nandyan si attorney ngayon. Lumabas muna siya. Yes, lumabas muna siya. At andito si Attorney Sal. Kumakain si Attorney Sal ngayon. Yan si attorney. Yan. Nakikisalo si attorney Sal sa mga supporters. Yung iba bang mga abogado ni President Duterte, nasan? Ano natin si Attorney Sal? Naka-line tayo na. I-flip ko lang yung camera. Okay. Attorney Sal, Pauline from News 5,
kumustahin lang namin kung ano yung nangyari po dun sa loob, sir. O edi, yung prosecution, nilatag yung kanilang kaso lamang ng Presidente Duterte. In depensa naman, sinagot ang mga aligasyon nila. We're very hopeful naman po, sir, na magiging positive po yung yung results po. Ako kasi ibang teorya ako sa depensa eh. Para sa akin, gusto ko marinig yung depensa. Nakinig-question nila yung innocent. So, bakit kayo nakikialam sa bansa namin o sa bansa ni Presidente Duterte? Kasi yung inyong Rome Statute na lumikha sa inyo ay nagsasabi na makakapasok lang kayo sa isang bansa na miyembro kung walang kakayahan itong umusig. Eh, meron naman kaming kakayahan. Dalawang presidente pinakulong namin. Dalawang senador pinakulong namin. Yung isang senador, pinakulong uli namin. Isang presidente, sinipa namin. Libo-libo ang pinakulong namin sa lahat ng uri ng mga kriminal, element ito. Ibig sabihin, malusog kami, may kakayahan kami. Ba't kayo pumapasok? Wala kayong jurisdiction. Illegal ang ginagawa nyo. Whether sa batas namin o sa batas na lumikha sa inyo. Illegal ang ginawa nyo. Okay, Pauline, wait lang ha. Hindi ko na didisturbuhan si Attorney Pal kasi kakain muna siya. Pasensya na. Break kasi kailangan niyang kumain. Thank you po, Attorney Sal. Enjoy po your food. Ito yung yan yung area. Pwede sila kumakain. Alright. Pauline, may tanong ka ba? Yun muna later dito sa labas ng ICC. Oh, Mac, pinapatanong ano daw kinakain nila dyan. Okay, wait lang. I-slip ko. Wait. Okay, ang kinakain ni Attorney Sal ay chicken and dinuguan. Aba. Yung initial thoughts nyo when it comes to the first Ayan. So, chicken and dinuguan. Mukhang ininda talaga yan ng mga supporters at nakikisalo itong si Attorney Panelo sa kanila. Alam naman natin may 90-minute break ngayon. Ang hearing, ang chamber. Ang ibang mga abogado ni former President Duterte, Mac, nandyan din ba? Hindi natin siya nakita. Dito yung ibang counsel, yung legal team. Si Attorney Sal lang ang nakita natin na lumabas dito sa area ng mga taga-suporta ni former President. Okay. O sige, Mac, baka pwede mo pa kami i-tour, Anong banda dyan sa kaliwa mo? Sige. Okay, dito sa kabila ay may mga kasamaan tayo sa foreign media, still more supporters. Yung iba, ayan sila, medyo nilalamig, nandun sila nag-chill. Yan, ang iba nating pangan. If you want, magtatanong-tanong ulit ako kung ano yung mga sentiments ulit nila. Go. Sige. Hi ma'am, ako si Mac, Pauline from News 5. Just want to hear your thoughts about or sentiment about this hearing. Kumusta po kayo ngayon? Ano pa yung mga sentiments natin? Speechless po kami kasi nasad kami sa sinabi po ni attorney na nawala na yung memory ni Tatay D. Pero andito pa din po kami, mga Duterte supporters na talagang dito kami hanggang sa dulo. We support Tatay Digong until makauwi siya sa Pilipinas. Okay, habang patuloy na hearing, dito pa rin araw-araw. Dito pa rin po kami, everyday po kami nandito, umulan, umaraw, o mag-snowman. Ang mga Pilipino po sa buong mundo ay nandito po for Tatay Digong. Thank you po, ma'am. Salamat po. Thank you po. Narinig mo yan Pauline, very hopeful sila at everyday daw, nandito pa rin sila hanggang matapos daw yung hearing. So, supportan pa rin nila si former President Rodrigo Roa Duterte. Pauline? So mukhang importante sa kanila, Mac, kahit yung presence lang nila na nandyan sila to show their support sa dating Pangulo. Pero sa kabilang panig, meron din ba, nasan yung mga pamilya ng mga biktima? Sila ba ay nasa labas ng International Criminal Court? Kanina, after nila dito mag-program, umalis na sila. Pero doon sa area kung saan yung opening ng doon sa entrance ng ICC, wala rin doon na mga anti Duterte. Itong area kasi nito itong area na tinatawag nilang ICC steps, nandito lahat ng mga pro Duterte supporters. Pero doon sa kabila parang hindi natin nakita after nilang magprograma. Okay, Mac, walk us through gaano ba ka-tight din yung security dyan sa ICC? Ikaw personally, na-try mo bang pumasok at makadalo din sa hearing mismo?
Actually, kumuha ako ng badge. May badge dapat ako dun sa loob. Kaso nga lang, marami akong mamimiss dito pag pumasok ako dun sa loob. Nasa loob si Angela. Siya yung Oo. nag-monitor doon. Ako naman dito sa crowd. Hindi naman siya mahigpit yung security dito. Actually, relax nga siya eh. Wala akong nakitang medyo na parang security kasi parang wala naman tension after nagprograma nung anti-Duterte. Nagkasalubong sila ng mga pro-Duterte. There's no tension at all. Parang mas relax ngayon. Parang I see the respect for the both camps. Oo. Mac, alam kong marami ka nang na-cover sa iyong career, bilang journalist na rin. How would you describe ba itong moment na ito sa kasaysayan ng ating bansa? Ikaw, you personally, nandyan ka sa ICC, nakakausap mo parehong panig. Ano yung significance ng moment na ito? Ang isa lang nagtatak sa akin dito ngayon kasi 'di ba before parang medyo tensionado, parang mas na-feel ko ngayon yung parang respeto nila kung ano man yung mga pinaglalaban nila, mag-pro ka man or mag-anti, parang they show their respect for each other sa dito yung nararanasan ko dito. Parang yun ang yung significant, parang kung ano man yung parang prinsipyo mo, kung ano man yung ipinaglalaban mo, as long as na parang wala ka naman tinatapakan sa iba, parang yun lang, parang they respect each other. Yun na nakita ko dito ngayon. Alright, well, thank you very much for your reporting. We're gonna let you go. Alam ko marami ka pang i-cover dyan. So maraming salamat para sa report mo. That was News 5 Vigilante, Mac Ortiz reporting live from the Netherlands.